Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Oras ngunyan, iguara kita ninda 12 minutos mga kalis na po, ana alas 10 ninda pagka-udto. Papitik-pitik lang sa BBS. Ato kong maray na aga po sa Ndokabos, salda po kita ngunyan kan Lunes asin pizza 27 na kan bulan kan Oktubre 2025. Yaon dyan sa Engineering Department, kaya ba nanto dyan si Sir Pastor Serge sa Marmol, asin man si Sir Stephen Pavis, Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang, ako po si Pitik Junel Cuba. Good morning, marahay na aga po sa tuyong mga parantabay. Digdi sa papitik-pitik lang, Pilipinas. Good morning, Bicolandia, maray na aga. And maray na aga po sa probinsya ni Camarines Sur. Sa ering man, mga tugang, antes ka na pagpaunyato ka na sa tuyong pong programa, maagad kita ng bendisyon sa mahal na Diyos. Tabangan kita and uya po ang sa tuyong daily bread. Mula sa Roma 16 hanggang 17, sapagkat hindi ko ikinakahiya ang Ebanghelyo ni Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, sa Hudyo muna at gayon din sa Griego. Sapagkat dito ay nahahayag ang katuwiran ng Diyos mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Amen. Salamat sa mahal na Diyos. Bueno, mga tugang, maray na agas sa tuyong mga parantabay. Ay na kita magpaparaloy pat. Igwa kita makakaulingon yan. Nasa linya si Sir Jenry Bulukon. Kan Bicol Central Station. Sir, good morning. Live ka sa BBS FM. Good morning po. Diyos Marinaldo sa gabos sa preno ng programa. Marinaldo sa mo, Sir Junel. Marepot, nakapit po kamo sa muya. Okay. Sir, maharaman mi lang po, kumusta po ang daralagan nyo yan, preparasyon, pirang aldaw na lang, ondas na, kumusta po ang mga paghahanda nyo yan kan Bicol Central Station po, tabi sir? Iya po. Bali po ang paghanda ta po, nakabase po tinisatoya pong security plan. Ang kwenta po mo niyan, ang paghanda ta po all whole year round po ni. Kabali na po dyan si Gabus, bako sana po ning undas, kundi si Gabus pong mga piga-apo ta pong peak season. So ayan pong mga okasyon na national mga holidays. Kunya po, ang satong preparasyon po diri na araw po ka nasambit ko, nakaprograma na po ni ang piganti sa paranta po munyan, di ba ko po ining paabot na ining undas, kundi po pagkatapos po kang undas ang pagbaralikan sa Metro Manila kang Gabus po sa itong mga bisita. Na kung saan po, nakaulitan na po ang Gabus sa mga bus companies na ma-provide po sinda ng mga extra buses and sa iba pong mga local tapong buses nag-secure na po ni special permit to ferry passengers from Naga City going somewhere in Metro Manila. Opo, so gusto sabihin na handa ngunyan ang mga kompanya nin bus na magdagdag ka na sa ina pong mga units tanganing itong mapuruli na mga mabarkasyon digdi po sa Satuya para po mag-celebrar ka na undas sinda po may akomodar ka na kadagdagan ng mga units na ibubugtakan na mga kompanya nin bus digdi po sa Satuya. Iya po. Oo. So, ngunyan sir, kumusta ngunyan ano to po, pagdagsa? May nagdadagsa na, may nag-aarabutan na po, considering puon baga ngunyan na mayo ni klase duman sa parte mismo kan Metro Manila and digdi po pinagdeklara ng holiday na pizza uno kan bulan na Nobyembre. So, kumusta po tabi sir na pag-arabutan na igwa na po na nag-aarabot nahali po naman sa parte kan Metro Manila tabi sir? Asa mo niyan po, sa araw ka nakaaging Sabado, Domingo, day pa po, medyo kaya pa po kita, normal pa po ang urulian. Bali po ang piganti separan po ang pag-urulian, tadigdiyo, mapon po yung pwedeng mo niya na aldaw,
lalo pwede mag-abot sa Biyernes na 31 ta holiday po siya. Iyan po ang pagkataon na makakuryan sinda, makapurli. Kaya lang po, iyan pong bagay na pong iyan, hindi po sa Bicol Central Station, dito pong gayon na mamati yan mga papuli na yan. Taon po ka po mong halimbawa, kung kamo po bagang taga Milaor, dahil ka na pumapasi ng Bicol Central Station, duman ka na mababa. Aranina, dahil ka na ma-commute, o sabihin ka na lang di sa Mabolo. Kaya saka pa po, pag abot hindi sa Bicol Central Station, dahil man sinan may standby, automatically pag arabot, mauruli, masarakay sa bihikulo, kung may nagalat, o maarkilang tricycle para makapuli. Ang tiga-anti sa parantang maraydig di, ini pong pabalik, ini talaga po maharanap sila ng mga malulunadan ng bus, o bagaman iyan po, duman sa mga may reservation. Pero ito may mga reservation, siyempre, pagkweninda, madigdi na lang yan, masakay. Saka ito po bagang nakakadagdag sa mga pasahero, ito po ba kay mga parahatod, lalo kung talagang day po, baga halawig na panood din nagkairilingan, ultimo wag purlian po, kaya talagang mahaiba yan, mahatod po yan sa mga dahil sa terminal. Ako po nga, iiwan po nga ni ang gibo ko, panaorli si mga sadiring tao ko, ako po personal naghahatod sa inda. Una mo masarakay man sa bus anda iba dyan, pero mahatod man lang pala po. Ano po, Tabi Sir? Iya po, experience po yan eh. Sa jeep kami, ang masakay sa naman lang, saro man lang. Ayun, totoo talaga yan. Ako na-experience ako man yan. Sir, naunabitan mo po itong mga reservation. Kumusta po ngunyan? Ano po, pwede pang magpa-reserve o fully book na, Tabi Sir, ang mga kumpanya ng bus? Amo niyan po, palibala pa sa po, may mga extra sidang buses. Ongoing pa po ang pagpa-book mo niyan, ongoing pa. Ang mga bus company, nag-a-adjust man po yan eh. Kung pigmamati nindang talagang medyo kakapuso, nadagdag sindang bus. Hanggang sa maubusan ninda si bus sinda, saka sinda po madeklara na fully book na sinda. Pero kamo po, ano po pinaglalauman nindo na mas dagsa ngunyan ang maabot kumpara ka nakaliis na taon, inuli ta halawig ang bakasyon po, Tabi Sir? Iyo po, nag-anticipar po kami kayo ni. Sabi po nga kayo ni, pero po nga kitang worst case scenario. Pero kita mag-expect na dakul, tagandi po kita mataraka. Pigi-expect na pirming dakul. Sabi kan ito po bagang labi-labi. Tangari ang preparasyon labi-labi man. Kung ma-expect mo kaya kita ning kadikit, tapos biglang makakadakul, makakaigwang dagmang na pasahero, saka po masala lugod. Kaya permit po kami worst case scenario sa pag-anticipar o sa pag-preparar po kaning maabot na season. Regular po, ang regular na biyay kang bus, pira pong units ang naglalaog dyan. Sa regular ko na, day pa ining kabali ini yung kasiributan ta. Pira pong units kan bus ang naglalaog po, Tabi, dyan na, Sir? Itong pa-Manila lang po, itong pa-Manila lang po. Iya po. Ang Wanggita po dyan, pirmi na po yan, dahil po yan mababa sa 60 buses. 60. Oo. Iya po. Kung dadagdagan ta sa panahon ngunya, lalong-lalo na sa pagbaralikan, mga pira daw po ang pwedeng maidagdag dyan sa 60 buses na yan po, Tabi Sir? Pwede pa po, basta po ang pigi-expecta po, araw ka na si manang kain na tapong season, pigwabasyan ta dyan, pigi-expecta na makapalarga kita, palarga na po, bako lang po yan, maglaog, si mapa na papalarga ta, ma-expect na po kita, magpunsangga to, sangga pong 150, minsan po nga naabot pa po yung 1,200. So, kabalin na dyan si idinagdag, Tabi Sir? Iyo po. So, sufficiente man pala. Ano po? Sufficiente man. Sa iba ko na, abong itong mga taga-Libmanan na, dahil naman madigdi, itong mga taga-Milaor Garo, dahil naman madigdi sa Naga, maarabang na po, kung masakay po sinda, Sir, kuya ang balik na. Kung mababa sila aling Metro Manila, dumanan sila. Pero po, ang kadak lang po sa inda, lalong-lalo kung mayong reservation, mari po kung nakapo-reserve na, mapipick up kung kanalan duman sa area, pwede. Sabi ko pong mga bus company na nag-aakot, kung may stop point man sila sa area ito, nag-aakot sila. Pero po pag-araw po kaning malunad, ang kadak sa personal ka gustong mahiling, kung talaga sa abo na nila mag-alat, tanang lalo po makakapili ka po bakan tukawan, lalo kung may reservation. Talaga pong madigdi talaga, madigdi sa terminal, kaya po digdi po nakakatiri po ng gabusang pasahero. Iyan, pagpabalik na. Iyo po. So talagang madagsa pa lang talaga ang pagpabalik na, no? Apuir kadtong mga paratod. Sabi po nga ni po sa pelikula, box office na maray. Sagkod, iyan, Sir,
anong pizza yan na pinag-i-estimate na ang pagpuon kan pagdagsa pabalik na po? Mapo na po yung pizza dos. Pizza dos. Sagod anong pizza po, yan, Domingo. Sir? Another 3 to 4 days pa po yan. So abot sa weekdays lang po yan. Tapos madagmang naman yan pag weekend na naman. Iyo. So iba kaya at alawig ang bakasyon dahil naguna mapuli ano po. Iyo po. Sasabi ka, susulito na ang pagpahingalo. Yan. Sabay agad maning konsiderasyon sa management ninda duman, ano? Sa Manila. Iyo po. Kaya Bicol man nga kami, sir. Sarong bisis man lang yung mangyayari ni. So ngunyan, ano yan, sir? Makandak man girare dyan biglaan na inspeksyon may hinagad na po kamo sa parte mismo ka na LTO asin sa iba pang mga light agencies tangani po mga kaigwanin inspection po dyan sa mga basis niya to sa terminal po tabi, sir. Ano po? Iyo po. Bali po, actually po nga harali na po digdi. Nagbirisita na po sa to digdi si mga HPG, LTO, LTFRB. Actually, may lamesa na ngayon para sa INDA para mag-inspection po duman sa satong mga mabirahing mga bases. I see. Oo. So anong pangapudan ta kayo na sa parte mismo ka na mga biyaheros tanganing dahil na kuyan pa duman sa mga kababayan ta pag mapuli dahil na makisalak pa sa pag daragsaan kan mga pasayro pabalik po duman sa parte kan Metro Manila. Yeah po. Ang may kwenta lang po pangapudan duman sa satong mga pasahero na kung mapupwede, kung mapareserve na po kamo ning sa indong ticket, i-round trip na nindo. Tangari pag kuya, pag abot tigdiyo, pag kung abot ka si tamang aldaw nindo, tamang oras, iyon na po si pagsakay dahil na po kamo sisiboton. Yan po ang number 1 po pinaka the best dyan. Makuha ng ticket, round trip na. Tangarig, dahil ka na mo problema na kesyo, babalik ako sa pitsang araw, kaya baka kung di ako makawalo, kung di ako makalap sa trabaho, malalo na kulang abala pa lugod po. So kung diyan ka sa Manila, pwede ka na magkuaduman? Iyo po, round trip ticket na. Usually, yun na po ang pagiging practice po kang mga kadaklo na mga darakulang bus companies. I see. Sulikay pa sa abala. Ayun po. Tapos po, igwa na po pati sindaning mga online booking. Malog lang po sa website ninja. Iyo. Oo. So dapat pala naharap kayo ng sistema na pinag-a-approach kan sa to yung mga kababayan. Ano po ang ginigibo tabi? Ano, iyo sir? Iyo po. Sa igwa po kami partner ang mga bus company ditong Easy Bus. Dumang ka na ma-allow sa website nila. Dumang ka na pwede mag-preserve. Mahiling mo na pati duman ang mga tukawan kung ano yung gusto sa yung magustong magtukaw. I see. So pati ang oras ken aram na ninda. Ano po? Iyo po. Arog po baga sa to mga taga digdi sa Naga. Kita po baga pag gusto tabanggi maglarga. Minsan kaya gusto tangay matangat pag abot sa Manila, maliwanag ng marahe. Lalo na nga ang abang lingkod, ako sa parte ko kan sure ko magpa talagang gitinuyo ko sitong pinaka last trip na ta. Pag abot sa baka po mawara ako. Sabi hira kita magpa-Manila. Iyo maliwanag na. Saka pag maliwanag, madali ka na makahanap nin mga bikulo, di ka na magpaparaharalat pa. Oo, pag abot di ka na maturog sa terminal na mapaabot ng liwanag. Oo. So automatic, pagbaba mo, makakahanap ka na nin bikulo na malulunadan mo pa duman sa lugar na dudumanan mo sa Manila. Iyo po. Oo. Sir, halimbawa may mga kulurum na malaog, digdi po sa partiken syudad ka na Naga o mga arkilado, bako man mga data aram ko na anapod ken kolorom, ano po, so mga arkilado, ano yan, pwede yan dyan na makiulay sa parte kan na opisina nindo na dyan mapababa kan mga pasayro tabi, sir? Day po. Ang kami po kaya, lalo na sa mga bus, iyan po kayo mga kolorom na bus, along the highway pa lang, bago makalaw sa terminal,
na-check na po yan sa itong mga tugang ng mga LTO and LTFRB. And pag naglog mo po di sa ito pagkuluro, automatically ang mga tao taman digdiyo, deputize man kang city government na mag-issue ni citation ticket, na pwede tapong dakupon, pwede tapong issue ni citation ticket, o pwede tang i-endorse sa LTO para mas dardakulaan sa ng multahan. Ang kwenta lang po digdiyo, ang biko kenta digdi mga kuluro, ang kadak lang po digdiyo, bako ang pong bus. Ang kadak lang po dito po mga pribadong ban. Iyo po ito mga ban. Yan po ang sa to po piga-antisiparanta. Makuha po sa pagtaong day man po sa pag-route sa inda, nagaanap buhay man ko dawa illegal. Pero ang problema diyan kung madisgrasya, isisay ang lalamagon o minawalat ang gamit, sabi nito, nahulog si cellphone mo, nahulog si wallet mo, isay ang sususugon mo. Anong kumpanya? Mayo. Ikaw na po kaya nangyari di way back before pa pandemic na ang report ang abot ay after pandemic pa lang tayo ito nagsagsag pa lang si mga nawala ko yung cellphone sa banay nagsususog di kisa mo sa terminal na po kami kan ideya tama nga ni talaga nga ning biyahe during that time na paano mi sususugon yan kasi ito nagdidip pa nga ni maparadyoda siya masumong dakime yun nakisyo arab daken ta madakang wagin mo talaga makang wagin mo sinakay niya kaya kulurong kaya yan po nawala to si sususugon alangan man kami magsusug kaya na di man nga ni aram kasi nalagi kontrata pero baga nga ako kita kani garo ka isuntok sa bulan ang mangyayari kaya kaya po ni biging kami nartapuan sa itong mga pasahero na magsakay kita duman sa mga lehitimong bihikulo lalo na mga bus na may mga tultul na may mga tamang prangkesa yan po ang tama yan sa panahon pati mo yan ang kadaklang pati mga ang majority na pati kan mga bus mo yan may mga GPS na kung sa araw na susug na kang kumpanya kung nasa na si bus o kung di ta mahinahagat talagang sana dalagang day man dapat mangyari na kay kung rimalaso at least igwang ma-rescue nasali sa kumpanya ninda. Opo, oo. Sir, ini yung na itong mga ban na sabi ta na so day magtubod naman sa mga kulurom na ban itong arkilado ngaya itong mga ban na ito pagkatapos sa baba ngaya mababa ngay kan pasayro sa terminal so day magtubod diyan taday man tutugutan talaga magpababa ni na pasayro sa terminal sa kapati po maglog sinda dito ang kinikita tala sa terminal is bus only maglog man sinda shoot mangira sinda sa bandida kop may manggirareyan ticket manggirareyan oo sumalinaw yan na para naman sa mga pasayro na ito. Para po sa gabos, ang sarong pang pribadong bihikulo na pig-utilize mo, sabi nito pang pinaarkila mo, considered as kulurum yan. Kaya yan ipinampapasayro mo, nagsisingil ka ng bayad. Kulurum po yan. Maski pa kotse na pigamit mong pigpasakayin mo ng pasayro nagsingil ka, considered as kulurum yan. Private vehicle utilized for hire. Yun na po yan ang gusto sabihin kang kulurum. Sumalinaw po yan na duman sa mga pasayro. Kaya dapat kung malunad, duman na, tanganing may insurance, duman na sa lehitimong bus. Yan po. Sa lehitimong bus na iyo na piga tatawan ni na akreditasyon ka na Bicol Central Station sa kakan LTFRB. Iyo po gayo. Okay. So, ngunyan dyan po tabi sir, para sa seguridad kan sa tuyang mga kababayan, ano po mapasunod kita ngunyan na panahon po tabi kan na Todos Los Santos mapasunod po kita na mag face mask grabe po baga kaya ang influensya. Ang sa mo niyan po kaya di man po kita tadwa pa po sa tong direktiba na magpagamit na ning face mask. Iyan po nasa kuya na po yan personal na pong kuyang kang sa tong mga pasahero na magamit. Pero piga-advise mi nga ni na daw even though na data man po mandatory ang paggamit, magamit mangyari pa siguro. Sa araw mo maray na po baga sabi ka makaiwas o magamay ko ni kang may dara kang hila, dahil na maglakop. Kaya lang hindi pa man po kita nagkukay na mapa-implementaran ta pong pugwa kaya ang Bicol Central Station pampublikong lugar data man basta kita magdeklara na makakaday ka magding maglaog na mayong araw kayo na may pong tigagin na tamang proseso. Oo, pero mas maray na magpasiguro sinda kung gusto nila magamit ning face mask okay man kung nabo ninda sa inda manggirarayan. Iyo po tabad baka mareklamo kita kung sabihan kita kaya na tigbabalgar mo ngayon sa kung ngayong karapatang pangtao. Kaya nga ni inapot mi sa indot ang aning makatabang mangkutaan na kami sa pagpaabot ng impormasyon. Takon igwa ng kasuguan dyan na maggaramit kita ni na face mask grabe ang influensya ngunyan ano po nakakaulakit talagang marami. Totoo po.
sumayo pa man pala. Depende na lang kung gusto magamit. Ano po? Iya po. Opo. Sir, Jenry, salamat po tabi sir. Pasensya na kang perwisyo mi. Sa otro, maapod giraray kami sa mo sa pag-abot ka na Todos Los Santos tanganing mai-inform an sa tuyo mga kababayan. Iya po. Kasi kukulong ko po ang oportunidad din magpasalamat po sa Indo. Kulang tabang po kamo sa muya na makapagpapalahibog, may explicar naman anaon po sa parte kang Bicol Central. And again po, Sir Junel, kung ikaw po nagpasalamat sa ako po doble po ang pagpapasalamat ko sa Stasyon Indo, sa BBS. Salamat pong maray. Salamat po tabi sir. Pasensya giraray kan perwisyo. Salamat po. Salamat po giraray. Okay. Mga tugang si Sir Jenry Buloco na kanda Bicol Central Station. No? So iyan na mga tugang ha. Anda pinagapi-prepararan na iyo po mga tugang anda pabaliko na. Pero duman sa mga kababayan mas marayda kung yaong kamo duman sa Metro Manila magtabos na kamo round trip na ticket pagtabos nindo duman magsabi ka mo mabalik niyan tigko sa araw kayan mapa-reserve na kamo duman tanganing sigurado na para likay abala likay abala and ara mo naman kayan kung nguwaring ka mapuli duman sa mga kababayan ta and digdi dahil pa man pinagbabawal pagkakaigwa po ni na pagsulot mandatory ka na o day pa man pinagpapasunod na mandatory paggamit ka na face mask digdi. Although mas maray na itong iba dumang kaya sa Metro Manila mga tugang sa Quezon City pinapasunod na yan so mas maray yan dumang kaya matawong maray pag abot mo duman sa lugar pagali mo duman di magsurulot na lang kamo ni na face mask. Grabe po kayan oro lakitan nyo niyang kan-influensya mga tugang. Grabe. Pag maray digdi sa laog ka na syudad kinaga pag abot mo digdi sa parte kan syudad kinaga barabaan and arali tulos yan sa terminal. Arali tulos sa terminal. Kaya lang mas maray man giraray kung ano ang komportable sa Indo. Kung gusto nindo magsulot nin face mask, okay. Kung abot nindo, mayo kita nga maginibo. Nasa sa Indo man po yan mga tugang. Pero, ada assurance kada manemento kada Central Bus Terminal suficiente bastante kadakol nin bus mga tugang kaya mayo nin problema ana mga pasahero na mabalik duman sa parte kan Metro Manila oras na magbisita sinda digdi sa panahon po mga tugang kana undas. So iyan ang assurance. Iyan ang pinakamagayon dyan na ada assurance na dai po magkakaigwa nin pagkulang-kulang kan bus nin ulit kaulay na ana mga kompanya kani na madagdag sinda nin units oras na digdi mailing ninda nakadakol nin mga pasahero an mabalik duman sa Metro Manila. Bueno, mga tugang padagos-dagos kita digdi po sa laog kan sa tuyang programa. So, tinaon ta po ni atensyon anda terminal ta aramo luway-luway na po na sabi nga ni Sir Jenry po undangon niya na pinaglalao man ang may maarabot na. Bakasyon na kaya ngunyan na mga tugang may maarabot na mga bisita o mabisita digdi po sa Satuya sa panahon ka na undas ali po naman sa Metro Manila. Pero oras na po igwara kita mga tugang nin 36 minutos makalihis na po anda alas 10 na pagkaaga. Padagos-dagos kita digdi po sa laog kan sa tuyang programa duman sa mga kababayan ta sa mga kababayan ta kumusta sa Indo pong pag-preparar ni na pangudtuan ngunya dyan sa indong mga residensya. Sa mga sige ini dai pa na ulian nining saro mahayo po kami nganda dai kami naganda kana fiesta dai kagaya nang imbitar at totoo lang po mahayong handa
Iyan sinasabi mi na po turutuanan na mayo po ni na anda kana piyesta ta mayo nin basta mayong handa. Yun lang to. Pero mga tugang padagos-dagos kita digdi po sa laog kada sa tuyang programa. Si Iguana po ni na bagong direktor ka na NBI. May bago ng direktor ka na NBI mga tugang. At si Director Judge Santiago po kaya baga aloy na ining nag-resign sa pagiging director ka na NBI, kaya lang iyan dayman tulos pinaga ako ni President Bongbong Marcos, dayman tulos sa sinalidahan si Director Jaime Santiago, pero ngunyan may ibinugtak na may nanumran na si President Bongbong Marcos nin bagong NBI director mga tugang. Bagong director si Assistant Director Angelito Magno, siya na po ang bagong director kan National Bureau of Investigation NBI. Iyan po kasunod mga tugang kanda pagbutas sa pwesto, pag-resign ni dating Director Jaime Santiago. Bako man na kung ano pa man si pag-resign ni Director Santiago, mga tugang, kundi gusto niya naman magpahingalo. Haloy naman po ining nag-serve sa parte mismo ka na gobyerno, naging pulis Manila ining si Director Santiago, o pagkatapos naging huwes, mga tugang, naging judge. Pagkatapos ka na pagiging judge, nag-retire sa iyang serbisyo bilang pulis, nag-judge, nag-retire na naman sa pagiging judge, mga tugang, bakong resign na, retired. Pagkatapos nanumran bilang NBI Director ni President Bongbong Marcos, suwalawig ng serbisyo sa gobyerno sa iya mismo na pagtatrabaho, mga tugang. Kaya digdi pinaggusto man po ni Director Santiago, ni Director Jaime Santiago na digdi po mga tugang habang medyo makusog-kusog pa siya, may enjoy niya naman sa iyang sadiri, mga tugang, bilang sarong sibilyan. So ngunyan pinag-numran na ngunyan na pagkaaga iniyo pong si Director Angelito Magno bilang bagong direktor kan NBI. Ang bagong hipi kan NBI, mga tugang, dati man na pamayukan na Information and Communication Technology Service, ICTS kan na NBI, kung saan siya po responsable sa mga teknolohikal na aspeto kan operasyon kan NBI. Nagpuon man po mga tugang iniyong si Magno bilang sarong line agent kada NBI, kaya aram kani an mga angat aram kani an mga angat trabaho sa field operation kan National Bureau of Investigation. Siya po nagtrabaho mga tugang bilang Deputy Director for Investigative Services kan Agosto 2024. Kabali ang paghanap kay Banban Mayor Alice Goo asin na iba pang mga high profile investigation na mga tugang. So kinumpirma kaniyo po ni Director Santiago na Lunes inako na po mga tugang ngunya na Lunes inako na po ni President Bongbong Marcos an sa iyang irrevocable resignation, asin dain na po mababawi pang pagbutas niya sa pwesto, pag-resign niya, asin sigun sa iya pinaglalauman iluluwas ang opisyal na kasuguan sa mga masunod na mga aldaw, asin tinauan doon na magkakaigwa na po nin bagong liderato ana sinambit ng ahensya. So nagpapasalamat po iniyong si Santiago sa mga personahe ka National Bureau of Investigation sa mga suporta
asin man mga dedikasyon sa panahon kan sa iyang serbisyo bilang direktor kan NBI. Asin naglalaom ining ipagpapadagos kan sa iyang mga tawan sa indang tapat na serbisyo sa banwaan. Si Santiago mga tugang sarong retiradong judge asin iniyo po ibinugtak bilang NBI Director kan Hunyo 2024. Alagad makalihis lang ada 2 bulan kan bulan kan Agosto iniyo po nagsampa ni resignation. Sa iyang pahayag sinabi kani na detractors asin digdi po na sinasabi kaning sa iyang posisyon kaipuan ng itao sa iba. Ninuli po ngani digdi po mga tugang sabi niya gusto niya naman na magpaingalo sa tao kan pangapudan gikan po sa sektor kan mga negosyo asin sa mga trabador na pakusugon ang kampanya kontra korupsyon. Importante niya ng papel na ginagampanan po kan NBI asin duman sa pagpapasimbag, pagpapanagot sa mga korupto na mga opisyal asin pagprotekta sa mga interes kan mga namamanwaan na mga Pilipino. So iyan na mga tugang So si Angelito mga tugang iyon na ang bagong NBI Director, si Angelito Magno. Kunwari nini mapoon mga tugang kan sa iyang pag-serving Director kung sa aga o ngunyan basta siya na pinag-numrahan na bagong Director kan NBI. Makakapaingalo naman si Director Jaime Santiago. Bueno, para gusdagos pa kita mga tugang sa iba pa niya itong mga impormasyon ka na aldaw. Digdi mga tugang sa Senado nagkakaigwa pagayraray nin live nin pagdangog sa prosopuesto kana budget kana DPWH duman po yan sa party mismo kana Senado mga tugang. Yaon duman kaibanan sa mga nagdadangog ka na budget iyo mismo ining si Tulpo kaibanan si Senadora Loren Ligarda sa nagpapadagos na budget hearing kaniyo po mga tugang opisina kanda DPWH. Dangugunta daw ning kadikit. Declared by the President on the day that he left for the ASEAN meeting. We truly appreciate your listening to the people and bringing it down. But there are much more reforms to be done. I believe that all of us want really reforms and changes that will be felt by our people for bigger fiscal space to give other departments or other programs under DPWH that will really redound to the benefit of our people. Kaya, una, I commend you. Salamat po sa pagbaba ng DUPA na makakasave, sabi nyo ng 50. Pero sa computation ko, and I'll get back to that later, it should be bigger than 50B. And siguro dapat sagutin nyo yung hiningi ng chair last time, yung natuklasan niyang 271B. At pangatlo, yung sinabi po ng LBRMO staff and the chair staff na wala pa rin po yung September. We don't need the June-July of the previous leadership's allocable and non-allocable. What we need is the 625 billion revised NEP and then give us ano yung ceiling ng district, ano yung hindi alam ng district. And why do I say this, Mr. Chair? Mahalaga po kasi di ba nangyayari ngayon, may mga congressman na tatamaan, may mga ibang sa lokal o district engineer na tatamaan, hindi nila alam. Senator Sherwin himself, we were talking yesterday and we were both asking each other, nasa yung malistahan, pareho kaming we were in the dark, wala pa. And then you told me that indeed, in your district, your brother's a mayor, sa inyong Kong, and there are projects you don't know.
then we feared you could be blamed for it. And is that, we were asking each other, yan ba yung allocable? We don't know. So, just to protect everybody who will eventually sign the GAA of 2026, what if kaming lahat dito, tapos pipirma kami, tapos sasabihin natin, pinirmahan nyo, tinanong naman nyo, tanggap nyo yun na may non-allocable, hindi nga Maski po, iba na ang tawag natin, gusto lang po namin makita ano yung alam talaga ng congressman, alam ng district engineer, at yung hindi nila alam na maaring alam ng region, na maaring alam ng central na hindi alam ng region. Walang masama po doon in all transparency. Diba? Am I conveying the same message we talked about? Yes. So, wag mo, please, I hope I'm not blamed. Because this, I'm speaking for the team. Kasi nag-usap po kami ng weekend. Yes. Yeah. Thank you. And Mr. Chair, in relation to those comments by Senator Ligarda, I remember we also requested that the DPWH provide us, kasi kung di po ako nagkakamali, kinors ko kay Jose Cador Canlas, dahil nagbigay po sila ng proposed fiscal year 2026 DPWH infrastructure program based on HGAP. Ito po yung binigay nyo nung nakaraang hearing. Mr. Chair, ang na-request po natin, kung mabigyan po tayo ng 2025, 2024, and 2023 in the same format. Kasi po ang binigay nila, nakita ko po, is a detailed HGAP. It will not permit easy comparison Dito po, kung gamitin po natin itong format na to, sinabi ko naman sa ito, Yusek Ador, ang daling ikumpara. Halimbawa po, yung National Capital Region, 26.6 billion, di ba? So makikita natin sa 2025, 24 and 23 kung ano yung latag, because I remember sinabi ko kay Secretary Dizon na ang pinaka-importante mahimay natin din, kasi ang importante rito yung allocation po ng finite resources ng ating bansa. Region 1, 24 billion, CAR 17 billion. Sana sa ganitong format din po, napakadali na ikumpara natin yung 4 na taon, madadali po tayo Yun po yung aking request nung nakaraang hearing, kung matatandaan po ninyo. Hindi po yung detalye. Mawawala na po tayo doon pagka yung detalye. If you are the one who submitted this format, in the same format sana, HGAP po, hindi po yung NEP. So, kung HGAP, puro HGAP po yun, 2023, 24, 25, meron na pong 26. So, tatlong taon na lamang po ang inihingi namin to permit easy reference and comparison. Pwede po. Go ahead, Yusek Conti. Thank you, Mr. Chairman. With the kind permission of the Secretary, I would like to address first the manifestation and comment of Senator Lauren. Ma'am, tama po kayo at nagpapasalamat po kami sa inyong pag-promote and transparency, accountability, and fiscal discipline dito po sa ating budget process. And I'm conferring with Director Bote. Tomorrow morning, we will be submitting as requested, Mr. Chairman, yung pong hinihingi nyo na allocation per district, kasama na po yung allocation in totality per region, so that the committee would be properly guided po based po doon sa request po ni Senator Lauren. Yusek, i-ano lang po namin, i-stress lang namin, based on HGAP. Yes, apo. And number 2, yung request po ni Senator Marcoleta, we will be furnishing you with the 2023, 2024, and 2025 HGAP following the format submitted, yes, similar to 2020. Yes, sir. Mr. Chairman. Kasi po itong binigay nyo based on GAA kaya medyo hindi comparative. At Yusek Ador, nasabi ko rin sa iyo na pwedeng isama rin nyo sa party list. Kasi dito po sa sinabit ninyo itong 2026 based on HGAP, walang party list dito Bakit ko po ini-insist yun? Meron pong party list kasi na contractor congressman. Alam na po ninyo siguro kung sino yung sinasabi ko. Yung pong ordinary party list, masaya na siya sa 150 million allocable. Pero po yung contractor party list, iba po yun. Kaya gusto po naming makita, this is still in relation to the truthful allocation
dito po nagkakaroon ng problema. Pwede po ba yun? Isasama po natin ang party list. Dito po sa HGAB po ninyo, 2026, wala pang party list. Tama po, Mr. Chairman, because the party list wala ko siyang distrito will try to extract as Opo, much as wala possible. kami gano kasi Kung ano lang po available. nationwide po kami. Pero makukuha nyo kung ilan po yung na-allocate per party list. Tama po. Mr. Chairman, to be quite honest, I'm asking. I think ang makakaalam lang daw po, according to Asek Bote or ano, would be the Committee on Appropriations in the House. Kung HGAB po ang pinag-uusapan natin. Nahihirapan po kaming kumuha nun eh. Kasi po kayo, makukuha nyo rin eh. Lahat ng party list, alam po ninyo yung mga projects nila eh. So doon na lamang po natin kunin. We will try our best, but according to our budget staff po, Mr. Chairman, parang medyo bugag ho ata kami doon eh. Bugag ang DPWH kung which party list got this, that got this. Kasi nga ho, there's no district eh. Kasi po kami naniniwala, mas authentic yung makukuha nyo kasi kayo yung nakakaalam ng mga projects We will try nila. our best. Mr. Chairman, we will try our best po. But right now po, parang... yeah. We will try our best, Mr. Chairman. But I'm being told now that it's very difficult, goes to impossible to extract which district, which projects and saan yung inallocate for the... Bigyan ko kayo ng clue para hindi po kayo mahirapan, Secretary. Yung mahihirapan lang kayo, konti lang yun. Kasi yung mga contractor party list, congressmen yun eh. Yun pong ordinary party list lang, kagaya ng Sagip party list, 150 million lang po yun eh. Pero pagka yung malalaking party list po na contractor talaga, yun po yun lang ang pagsikapan ninyong itotal. Doon po makikita yung lopsidedness. Meron pong distortion talaga dyan. Mga contractor po sila eh. Mr. Chairman, we will also write the Committee on Appropriations and seek their assistance also kung paano po ang ano, kung maibibigay nila sa amin yung detalyeng yan. But as of now, I don't think we have that information. Meaning we cannot extract from the HGAB specifically kung which line items, which projects were allocated or allotted to a particular party list representative. Sa planning unlike the district. Planning service ninyo, Secretary, nakukuha po yun. Sige po. Kasi si Yosek Cabral noon, alam niya lahat yun eh. Sige po, Mr. Chairman. Unfortunately, Yosek Cabral is no longer in the department, but we will try our best. Mr. Chair. Senator Tulfo? Yeah, I would just like to ask the planning service sa finance ng DPWH. Ito ba yung sinasabi because walang specific na district yung budget at saka so maaring may naririnig kasi ako nung when I was in the House of Representatives na pwedeng bumili si ganito ng pondo kay ganito. Hihingin ni congressman ganito kay congressman ganito yung pondo. Where in fact, naka-allocate sa district niya, dadalhin sa kabilang district or ibibenta. I know you've heard about that. I mean, Mr. Secretary. We have heard similar stories, Mr. Chairman. Na yung pondo niya, pwede kong bilihin and dalhin ko, pwede ko ibenta ulit hanggang sa 3 kamay magpapasa-pasa. So, from 20%, nagiging 30, naging 40, yes, hanggang sa wala nang natira because nga binenta yung pondo. Could it be, ito na nga yung sinasabi ni Senator Marcoleta, we have heard, allocable na ito, we have heard, Mr. Chairman, similar stories and we've gotten similar information na yung bentahan, bilihan, yung parking, yung sagasa, yung mga ganyang mga terminologies. I think this is actually part of the ongoing investigation by the Independent Commission right now, and we have been asked to submit documentation as well for this. But as to kung itong mga sa party list ay kasama dito, well, it's possible
it's possible po na kasama yan. Although, like I said po, mukhang hirap kaming, at least sa department, na i-identify kung magkano yung mga yan, saan yan, kanino ginagay. No, yun po ang medyo, I think we have a bit of a hard time getting all that. Mr. Chair, salamat po sa inyong sagot, Secretary. Kaya nga, last week pa namin hinihingi yung NEP revised, allocable at non-allocable, maski iba na ang salita, district project at non-district, doon makikita yung kanilang hinihingi. Yung pong tanong nila, doon makikita. Kasi yung hindi po alam ng district engineer, titigman natin. Hindi alam ng congressman, district engineer at mga mayor sa distritong yon, alam dapat ng region. Pag hindi alam ng region, alam dapat ng central. Pag hindi po nila alam lahat, tatapisin ng Eagle Eye Chairman. Ganun lang po yun, di ba? So I think what we're asking for will address the concerns of the other senators if we are really serious, and I'm sure you are serious about cleaning up the system. Yes. Ma'am, I think there was just a little bit of confusion on the terminologies because in the revised NEP, the new team actually did away completely already with the concept of allocable, non-allocable. No? I think in the letter of Undersecretary Conti, ma'am, Mr. Chairman, to the Honorable Senator, we explained our process, but sabi naman ni ma'am na we will just submit it based on legislative districts para lang makita. Naintindihan ko na po ngayon, no, yung point ni Senator Loren na all we want is, let's say, X district got this much. We will validate with a congressman or the district office there. To shorten your work, yes, hindi na kailangan po i-validate. Ito, 625, di ba yung revised? Per district po, yung... Magkano? Yung sa district ito. Yung region or central ito. So, iniba lang yung pangalan. Hindi lang natin ginagamit allocable and non-allocable. Kasi, understood, ma'am. Just to simplify, sabi po ni Director Bote, ang allocable, yung ceiling po ng budget ng congressional district, allocable. O sige, ayaw nyo gamitin yun, ayaw din namin. So, tawagin natin district projects. Yung hindi po district projects, tinatawag sa dating leadership ng non-allocable. Ayaw po natin gamitin yon. Di tawagin natin non-district projects. Pag hindi po alam ni district engineer at ni congressman at ng lokal, di region siya o central siya o question mark, sino pa? Diba? Ganun po. So, district, non-district. So, district, synonymous to allocable. Non-district, synonymous to non-allocable. Yung tinatanong po nila, parking, sagasa, whatever, ay siguro sa non-allocable dati. So, alamin natin, doon lang natin makikita yung hugis at yung maaring mga tabang pwedeng putulin kung makita natin yung non-allocable synonymous to non-district. Tama ba ho? Thank you. Agree ba? Very clear, ma'am. Now, Director Bote and but you have to identify for us, hindi lang yung suma total, this district, 1B. Hindi. Lagay nyo, 500 district, 500 previously known as non-allocable, now called non-district. Ganun lang. At for all you know, these are national convergence. Malay mo may highway doon. Malay mo may, ganun lang. Ganun lang. Pero detalya. Oo. Thank you, Mr. Very Chair. clear, Mr. Chairman. Ma'am, very clear po. I was told po by ASEC Bote and USEC Nick, they can submit this by tomorrow morning. Submit to the committee, USEC. I think ang punto naman ng mga senators, Secretary Dizon, in the past kasi bigla nilang may lumalabas na project, no? At kung nasundan natin yung Blue Ribbon hearings, sila na nagsasabi, yung mga resource persons, sila Bernardo, sila Alcantara, na kaya nilang maglagay ng project nang hindi alam ng local government, hindi rin alam ng mga congressmen. No? Ang usapan, ika nga, nasa taas. That's the point Senator Loren and the rest of the senators are trying to make. So that makikita natin kung ano yung mga projects na coordinated on the ground, ano yung bigla nilang dumadating dahil mausapan na sa taas. That's the point. No? So just submit to the committee, USEC, para ma-ano natin. We will. Mr. Chairman, thank you po. Very clear na po ngayon. Ma'am, thank you so much. Secretary, we go to red flag 1.
Yes, just again, Mr. Chairman, with your permission, maybe 5 examples na lang po. No? 5 examples lang, no? So just to summarize, next slide please. Projects with no station numbers. Ito po, no, yung po yung observations ng committee, which we agree. Projects with no station limits now have been updated with station limits. For school buildings, station limit is obviously not applicable. So yung school ID number na lang po ang ginagay natin para po klaro na it is a real and not a guni-guni school. No, para lang ho very clear. So next, so there were 4,566 identified by the committee. Again, we're very, very thankful po for identifying these. As of yesterday, 4,085 have been corrected with station numbers amounting to 180.3 billion out of the 201.3 billion. So ito po yung nasubmit na namin. I think there are already specific annexes to this. And the breakdown per region is as follows. Now, just to give some examples, ito po, for example, sa Cordillera ulit, no, ito po ay isang, I guess, new road, Caglayan, Padig, Cupis Road leading to Nabuangan River in Barangay Caglayan, Apayao. No, 69.5 million. Naglagay na po ng station numbers ito from start to end, no. This is an example of this. No, may station, hindi ko na babasa. Meron naman yan. Next slide, sorry. Ito po, no. So from the old line item, sorry, which without station numbers, ngayon po meron na. So same project, but now station 7 plus 543.00 to station 8 plus 933 Barangay Caglayan, Corner, Apayao. So this is just an example. Another example in the NCR. This is a school building, Mr. Chairman, obviously, and it is a retrofitting of a multipurpose building, which is a school building in Moises Salvador Elementary School, Manila, 103 million, and this is the these are the geotag coordinates as well as the school ID number, and you will see it in the next slide. Next slide, please. Ito na po, no, instead of retrofitting of multipurpose building Moises Salvador Elementary School, Manila City, it is now retrofitting of multipurpose building Moises Salvador Elementary School, school ID number 136464, Maceda Building, Manila. So ito po, no, ang example naman ng eskwelahan, no. And by the way, Mr. Chairman, and again thanks to the committee, from now on ganito na po ang gagawin ng DPWH in future budgets, no. Talagang it will be as detailed as possible na with either station numbers or school ID numbers for school buildings. Maybe we can go to the Visayas as an example. So ito, Capiz, no, it is a road, no, 100 million, ito na po yung can you go to the old name? Ano to? So I suppose this is a continuation. So meron na pong kilometer, K0011 plus 078 to K0011 plus 688. So I guess this is the number of meters, no? Number of linear meters. And maybe one more in the Visayas, maybe. Negros Island region, again, construction of road, Barangay Cangabo, La Libertad, Negros Oriental, 38.7 million. This is the picture. And then there will now be station numbers, station limits. No, station 2 plus 670 to station 3 plus 970, La Libertad, Negros Oriental. And maybe finally in Mindanao, Zamboanga del Norte, again a picture of the road with the geotag locations.
and then for 20 million pesos, and then the station limits, the new name will be construction of the road with station 000. I think it is a new road, that's why it's station 00 to station 1 plus 000. So 1 kilometer po yung gagawin for 20 million pesos. So again, moving forward. So yan na mga tugang, babalikan tayo na mga ginigibong hearing duman po sa party mismo kan Senado. Iyan nakasalang po sa pagdangog kan budget para sa mga proyekto kan DPWH. Si Secretary Singson o si Secretary Singson na mga tugang, iyo mismo ang nakasalang na duman sa party mismo kan Senado, and iyan po duman sa party mismo kan mga senador Loren Legarda, pagkatapos si Rafi Tulfo, iyo pa lang si nahihiling ta nagkapira naman si mga nagaharapot duman iyan na si Padagos na tutustusan ni mga budget, mga bagong proyekto kan DPWH. Sa iniyo po bagang DPWH pig Korean kani pig harali si mga budget para po sa flood control, kaya haros mayo ni mga flood control project, pero kadaklan na mga tinampo, mga pumping station mga ipapagibo kan opisina kan DPWH. Yan na Padagos na pinagdadangog yan dumampo sa party mismo kan Senado mga tugang. Ano po sa Padagos na paghagad kan mga budget kan DPWH. Mantang sa iba pang mga impormasyon tayo na babalikan ta na lang yan mga tugang. Ano po? Babalikan ta na lang yan na nasambit ng bagay. Duman sa mga kababayan ta, pinagpapaingat nyo yan kan opisina kan salud kan Department of Health mga kababayan ta sa record kaya mga tugang kan DPWH sa bulan sa nanin na Oktubre sa duwang simana kan bulan kan na Oktubre maabot na sa 8,000 na kaso kan dengue na i-record. Iyan sa kabangang bulan sa na yan kan bulan kan na Oktubre. So ang record na iyan basado po iyan sa datos na pinaggigibong niyan kan Department of Health sa kabilugan na 8,460 na ang kaso kan dengue sa bilog na Pilipinas sa duwang simana sa napo kan bulan kan na Oktubre. So dakulaon pong marayan pag-ulanto kan kaso kan dengue. Basado po sa DOH ang mga kasong iyan kan dengue na i-record po Oktubre 5, sagkod lang pong Oktubre 18, poon na 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sagod na nga Oktubre 18. Ninuli kani, nagpapagirumdum po mga tugang, ang ahensya kan ng gobyerno o iniyo pong DOH sa tao, nagpapagirumdum sa tao na ipasunod po ang taob, tatak, tuyo, asin na takip mga tugang. Tipor ana apod ninda taob, tatak, tuyo, asin na takip. Iyan duman sa mga container na may mga laog po nin tubig na pwede po mga tugang nasugukan kana mga namok so iyan ang kinakaipuan antes kayan nakapag-record po ang DOH ninda 14,131 na kaso na dengue sa bilog na nasyon poon po kan September 14 sagkod ng September 27 mga tugang so aros duwang sima naman kan bulan kan September may record na po nin 14,131 plus idagdag mo pa itong 8,000 na kaso kan dengue mga tugang ngunyan na bulan kan Oktubre 8,460. So iyan mga tugang lampas na po ni 20,000 nagaabot na sa 25,000
ana kaso kan na dengue sa intero nga Pilipinas. So kuya nini na nakakaalarma na po ining kaso kan na dengue digdi po sa satuyang lugar. Kaya mag-ingat, maglinig. So yan ang kinakaipuan ko na igwa po nin mga container na may mga laog nin tubig, ipataob po yan, pagkatapos itaktak, paalangon, asin iyan po takupan, mga tugang tanganing dai magkaigwa nin tubig sa laog kan container, asin daiman po sugukanin mga namuko. Ito pang mga baldi, itong mga lata, mga planggana, pagkatapos itong mga galon, mga buti, asin iba pa na pwedeng may tubig. Yan mga masitira, yan mga masitira na perming igwa po ni na tubig, kinakaipuan na iurula na nindo yan mga tubig na yan, ipataob na yan, tanganing dai po malaugan ng tubig and dai pagsugukan nin namuka perming maglinig sa satuyang kapalibutan. Masakiton po ang dengue mga tugang, ang mga kuyan kani may rasis sa bilog na hawak, makulog na mga kasuan, egwa po kan pinag-aapod na IFIN, sering man na mga tugang, nagkakaigwanin na trangkaso, kalintura, asin na iba pang mga simptomas and dengue, and girumdumon nindo mga tugang duman sa mga nawawalat sarong nagdadangog kan mga impormasyon, girumdumon nindo na ang dengue po nakakagadan pag napabayaan, nabubulong man, kung dahil po napapabayaan, kung alertado an magurang o an aki o an tinamaan kani, kung alertado, nabubulong man yan. Pero kung mapabayaan mo, nakakagadan po an dengue mga tugang duman sa mga kababayan ta. Kaya mas importante permi po kita nga maglinig. Yan na patanid po yan ka na Department of Health, patanid yan ka na Department of Health, tangani po mga tugang na duman po sa mga kababayan ta, mag-ingat nin na permi, so yan, duman man sa mga naghahapot, kumusta nga ada kaso kaniyo po ni Digong duman sa party mismo ka na ICC mga tugang, so digdi sabi kan ICC, papatibayon da kan ICC sa jurisdiction kani sa kaso ni Digong, na kung sain digdi po nagraraot sa claim na kidnap, pinagkidnap, iniyo pong si Digong pasiring po daduman sa parte ka na Netherlands durante ka na kampanya kani sa parte ka na kampanya kontra sa illegal na droga. Dapat subuot na punduhon na, sabi ka na grupo, dapat na punduhon na kang kampo ni dating Presidente Rodrigo Duterte ana mga claims kani, mga pahayag mga tugang na pigkidnap da si Digong asin puwersahan na pinagdara duman sa International Criminal Court sa Netherlands. Taan kampo kaya ni Digong sagkod nyo yan, si mga agit-agitan na tagasunod ni Digong, nagtutubod, kinidnap da si Digong, kinidnap da si Digong asin dinara duman po sa Netherlands sa mga tugang, uli po kan kaso kani duman po sa kampanya kontra sa illegal drugs, si Digong daimang kinidnap, mga tugang, dinakop siya kan Interpol, kan International Police, so legal ito, legal dinakop si Digong mga tugang, dai kinidnap tan paluwas kan mga suportador ni Digong na dai nauulian sagkod ngunyan, kinidnap
kinidnap da si Digong na bako man totoo, kaya sabi ka na International Court pundo na ngayon nindo ana salang payag sige kang paruluwas nin fake news sa gasigi ang tubod sa Duterte mga tugang kadakol pangunyan sige ang tubod naaramaninda nakadakol po na nagadan sa kampanya sa droga ni Duterte mga tugang, and may mga inosente nakukulugan sinda pero iyon ang totoo daininda inaako mga tugang ang katotohanan day inaako ninda na duman sa kampanya sa droga kadakol pong inosente ang binawian in buhay. Ini matapos po na pagtibayon kan ICC Free Trial Chamber 1 ang jurisdiction kani sa inaakusang crimes against humanity charge laban po o charges mga tugang laban kidating President na si Digong Duterte. Iyan sa naging ruling kani kasuod bang pagkahapon. So digdi po nagbabasura iyan sa paghamon sa pag-angat kan depensa sa jurisdiction kan International Tribunal. Ang kaso dinara po sa ICC, mayo man digdi sa Korte kan Pilipinas, kaya dahil man pwede digdi ikulong sa Pilipinas si Digong. Dinara po ang kaso duman sa ICC, ay abaan na kamuhay. Dahil pagirari nagkakaurulian na iniyo pong mga taga-suporta ni Digong, mga tugang, kadakol pangunyan nauugma sa pagsuporta kay Digong. Asin da ininda inaako na si Digong kadakol mga tugang nangyari na irregularidad. Si Digong baga, kung nihilingon mo, kaya naglalaan sistema dumampo sa parte mismo kana South China Sea. Kaya nakapag parapatindog si China kana isla yaon duman mga tugang anda mga barko de guerra kana China sa parte mismo kana West Philippine Sea ninuli ki Digong pig para suportaran ni Digong ang China, imbis na ang suportaran ni Digong ang Pilipinas, mas sinuportaran pa ni Digong ang China mga tugang. Kaya naglangkaba. Iyan da, nigaran na naman nindo yan. Iyan baga day nasisimbag ni Digong. Day nasisimbag kan mga kana mga tagasunod ni Digong. Nauugma sinda na may mga nagkagaradan. Nauugma sinda mga tugang na ang teritoryo kan Pilipinas luway-luway na kinukuha kan na China. Ninuli po kan panahon ni Digong na suportado ni Digong ang China mga tugang na aram na pinag-aanab na, pinagtataban na, pinag-iikit na, pinagsasadiri na ang teritoryo, ang kadagatan na sa dirikan Pilipinas. O diba kaya na ipapaliwanag kan mga taga-suporta ni Digong, pero ugmahon pa sinda kayan, nauugma pa asin padagos-dagos ang sindang ginigibong suporta. Halaton nga ni nindo kung ano ang kakaluwasan. Ang sabing unyang kanbayan mo na Chair Nery Colmenares sa mga tugang, saro sa mga abogadong nagre-representar sa drug war victims, niraot kanasambit ng rulings and claims kan depensa sa kinidnap o nakinidnap ang dating presidente. So naraot si depensa ninda sa ruling na pinagapaluwas kan ICC na pundo na ngayon nindo. Dahil na kamo magparataram na kinidnap. Dahil man nga kinidnap si Digong. Dahil man kinidnap sain man nagahali na kinidnap si Digong. Paliwanaga daw nindo. Dahil man baga nindo napapaliwanag. Ano po? Aputan nindo ang mga taga-suporta ni Digong kung na paano kinidnap. Ano po? Dahil man baga kinidnap legal. Dinakop si Digong kan International Police, Interpol. So magigirumduman kaya mga tugang sa pag-atubang sa ICC kaniyo pong dating Executive Secretary na si Abogado Salvador Mijadilla mga tugang na nagre-representar kay Digong matapos na aristaron asin na darahon pasiring po mga tugang duman sa Netherlands kanda Marso
sinasabi kanina sa atubangan kan mga ICC judges maikukonsiderada na abduction, kidnapping, asin na political score settling, so arin man duman ang abduction, arin man ang kidnapping, o paliwanaga daw nindo, ano man ang abduction duman, ano man ang kidnapping, ano man ang political score settling duman, dahil man namumulitika, mayo manin na pamumulitika sa pagdakop kidigong, may kaso, may isinampa sa International Court. Now, igwanin Interpol, dinakop si Digong tawanted, taigwanin mga kaso, mga tugang, may mga kaso na isinampa sa iya na iyo po and pinagdadangog duman po sa parte kan ICC. So ang pag-aresto, iyo ang paagi ka na pagdara sa iya duman po sa tribunal, mga tugang. So kasunod man kan panibagong development sa kaso ni Digong duman sa ICC, ang sabi ngunya na mga tugang ana magiging masunod na lakdang, iyo po ang pagpapadagos kan confirmation charges, hearing, asin pag-issue kan na arrest warrant sa mga competitor, compertrator ni Digong mga tugang. Si mga kakunaybans ni Digong i-issuean na ni na warrant arog po kibato o dada ko po na yan, isay pa kung igwa pa dumanin na mga kaalyado si Digong na nagpasunod kadtong charges laban sa iya, so dadara ko po na po yan kung magpaluwas na nin warrant of arrest laban sa mga ini. Pagbayo pa manin warrant of arrest, dahil pa man yan dadakupon, Sabato, saro na jada, ta si Bato baga, saro sa nag-implementar, iyo nagpasunod kan kasuguan ni Digong kontra sa droga, mga tugang. May mga kaso pa, apuera kayan, apuera pa po mga tugang ka na mga kaso sa kampanya kontra sa droga, may mga kaso pa na kinakatubang, iniyo po nga si Digong. Kaya nga niya, wanted siya, pinagadakop siya ka na Interpol. Sumayo po nin paglapas, legal, legal mga tugang. Maski ana mga abogado, aputo nindo, legal, ta Interpol ana nagdakop mga tugang, and sakop iyan sakop iyan na mga tugang kaniyong mga kaso na aatubang kani duman po sa ICC. Si Colmenares saro sa mga abogado na nagpapayag na saro sa mga reklamo laban po kay Duterte na isinampa po sa ICC kan taon 2018. Iniyo po saro nga taon antes na magkalas ang Pilipinas gikan po sa Roma Statute. Mantang sinasabi man na ngunyan mga tugang kan pizza 24 kan na Oktubre kan lead council ni Digong, may pahayag man ang lead council ni Digong, iniyo pong si Nicolas Kaupman na magsasampa da sindanin pag-apila laban sa desisyon na nagpapatibay sa jurisdiksyon kan ICC sa sinambit ng kaso. Mayo man yung problema yan na mga tugang, mayo man yung problema kung mag-apila ka, iyan diretso mo man yan, pero sa ngunyan an may jurisdiction magkaput ka na nasambit ng persona, tayaon naman ang kaso an ICC, an ICC, and digdi malinaw na mahayo po nin kidnapping na nangyari, basado na po iyan sa ruling na pinagapaluwas. Kaya pundo na nindo, pundo na nindo ang pagparasabi ni na kinidnap nga si Digong ay abaana, tamayo man matubod sa indo na kinidnap, adali nga ni nindo ang istorya kung taano ta dinakop si Digong kan International Police, kan Interpol mga tugang. Sumayo po nin kidnapping, so inahali niyan, binabasura na po yan, asin sinusugo na ang kada saro na dai na po magparasabing kidnapping, tamayo man po nangyaring kidnapping, pinagmimislead nindo,
mga namamanuaan ang nag-aarantabay kana update mapadapit po sa kaso ni Digong mga tugang. Ang sulaminti man lang na naninindugan, nagtutubod mga tugang na nagkaigwa nin kasong kidnapping iyo ang pamilya Duterte, si Pulong, iniyo pong si Sara Duterte, pagkatapos sa mga tugang, si mga agit-agitan niyang mga tagasunod, Arog Kibato, iba pang mga senador, and si iba pang loyalista na daipa na uulian sa kununyan. Si mga nagkagaradan, si mga nagkagaradan na mga tugang dahil nindo iniisip pira na mga kababayan ta ana nagkagaradaan. Ano po? Totoo, kadakol na biktima kan droga. Totoo, maray si kampanya sa droga. Ang pulis nagpapadago sa kampanya sa illegal drugs. Ang NBI iuman, ang PDEA iuman. Maski si Sen magkaput na presidente, nagpapadago. So, ilingon mo ngunyan, President Marcos, labo-labo ang kampanya, milyones ang mga nagkakadakop na droga, pero maayo nin nagagadan. Ano po? Maayo nin nagagadan. Bakong iyo partner, kan panahon ni Digong, milyones man ang mga nagkaka-recover, mga tugang. Pero may nagagadan na sa kampanya. Pwede man pala magkampanya kontra sa illegal na droga na maayo nin nagagadan na mga tugang. Araw mo niyan, sa kampanya sa administrasyon ni President Bongbong Marcos, mahayo po ni nagagadaan, pero kadakol mga nadadakop, kadakol ang mga nakukulimbat, milyones ka pesos, bilyones ka pesos kan illegal drugs, pero mga tugang, mayo ni na reklamong binabawian ni na buhay. Sa kampanya ni Digong, marayman po, kadakol man ang nagkakadarakop, kadakol man ang nagkakakurua, pero ang problema, taigwa nin nagkagaradan. Pitik lang sa BBS. Bueno mga tugang padagos-dagos kita digdi po sa laog kan na programa duman sa mga kababayan ta sa nagalat sa resulta sa Batang Pinoy 2025 mga tugang so Batang Pinoy 2025 data lang aram ko na digdi po igwaning pinagapadara na ana naga Camarines Sur, Iriga, pero di kaya digdinaw unang bita na sa 19 sa top 20 mga tugang na mga lugar sa Pilipinas, uya na po ana resulta, top 20 kinuata, Batang Pinoy 2025. And iyo po mga tugang karawat ini manlaylay na kawat ang pinagraralabanan digdi. Garo man lang iniyo palarong pambansa. Kaya lang digdi kay riba kaya digdi pag sinabing Batang Pinoy kay ba digdi an out of school youth partner kay ba digdi. Pag sinabing palarong pambansa, gabus lang yan, ito pong nagkakaralasi. Sagot yan kan DepEd. Ini yung Batang Pinoy haros iniyo po mga tugang DILG saka sports nagpapadalagan kaniyo so ang nanginginot sa gold mga tugang sa standing nanginginot yu po Syudad kan Manila igwananin anom na gold as of ngunyan yan alas nin na pagkaaga pinagapaluwas ngunyan result Manila igwana po nin anom na gold, 4 na silver, asin 3 bronze. May total sinda 3. Sunod dyan ang Syudad kan Quezon, 3 gold, 4 na silver, igwama nin 2 bronze. So anom sa indang medalya. Sunod na dyan ang General Santos City, igwanin 3 gold, 1 silver, 1 bronze, 5 sa indang kapot-kapot ng medalya. Nakasunod ang Syudad kan Cebu, 3 gold, mayo nin silver, 2 bronze, 5 medalya ninda. Sunod na dyan ang Zamboanga City, 2 mga tugang sa indang gold, 3 silver, mayo nin bronze, 5 man ang kapot-kapot na medalya. Nakasunod dyan ang Syudad kan Pasig, 2
ana gold, duwa ana silver, ana bronze ninda mga tugang, igwanin na duwa. So anom gabus, an pang pito iyo ana probinsya kan Iloilo. An probinsya kan Iloilo pang pito, duwa ana gold, mayo nin silver, sarong o duwa man ana bronze. So apat ana kapot-kapot nindang medalya. Nakasunod na dyan ana Tarlac, igwanin na duwang gold, mayo nin bronze, o mayo nin silver, igwanin na sarong bronze. So tuluman pang siyam an Aklan, mga tugang, duwaan gold, sumayo nin silver, mayo nin bronze, duwa ana sa idabismong medalya. Sunod na sa Aklan pang 10, iyo po ana City of Malabon, duwa man na mga tugang, ana sa indang gold, mayo nin silver, mayo nin bronze, so duwa-duwa lang ang gold ninda. Pang 11 ana Mabalacat City, duwaan gold, mayo nin bronze, mayo nin silver. Ana sunod na dyan ana Tabuk City, ay guwanin duwang gold. And ana pang sunod na ana South Cotabato, sarong gold, apat na silver, 5 ana sa indang medalya. Sunod na ana Rizal, sarong gold, duwang silver, sarong bronze, apat man ang medalya ninda. Ana pang 15 Davao del Sur, sarong gold, duwang silver, mayo ninda bronze, tuluan medalya. Ana pang 16 ana Bago City, igwa po ang Bago City, sarong gold, sarong silver, sarong bronze, may tulo na sindang medalya. Ana pang 17 ana Pangasinan, sarong gold, saro nin silver, duwa man ang kapot na medalya. Ang pang 18 ana Capiz, igwa po sinda mga tugang nin sarong gold, sarong silver, duwang medalya. Ada pang 19 iyo an Ciudad Canpasi, Ciudad Canpasi, may sarong silver, may sarong gold, duwaan sa indang medalya. So an iba marayo na mga tugang, marayo na nin mayo pa ni nakukuha nga medalya. Sabi ko nga ni, day ko aram ko na ana probinsya kan Camarines Sur, an Ciudad kan Naga, an Iriga, an Legazpi, Albay, nagpadaraman ka na team ninda. Dumampo sa Batang Pinoy, an probinsya kan Camarines Norte, day ko aram ba. Pero mayo po kay sinda. Inilang 19 ini, iyo po ana may kapot-kapot na medalya sagkod nang sa mga oras na ini. So iyan nagpapadagos po pinagkuyenta lang, update mi lang kamo ta, igwa kita nin mga kababayan kung nagpadaraan Camarines Sur, nagpadaraan Iriga, nagpadara po Bicol Region o anda Ciudad Cana Naga nin mga parakawat sa Batang Pinoy, di nagaantabay ngunyan mayo pa po nin mga medalya na nakukuha po digdi po sa nagpapadagos na Batang Pinoy 2025. Bueno, padagos-dagos kita mga tugang sa satuyang mga impormasyon. Mga tugang, sarong dakulang proyekto na naman anda piga daradigdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur, asin mapapakinabangan kan gabus na mga motorista. Bako lang mga motorista kundi maging mga negosyante o magi po na mga tugang niya itong mga parauma. Iniyo po anong proyektong ini? Ining proyektong ini mga tugang, iniyo po itong pinag-aapod na Sky Bridge. Sky Bridge na masumpay kana Naga, kana man Magaraw, and dyan po sa parte mismo kana Banwaan, kana Libmanan na Camarines Sur. Iniyo po nagparalako kani mayong iba mga tugang. Iyo po si Governor El Rey Villafuerte na mga tugang kana probinsya kana Camarines Sur. So kan congressman pa si Governor El Rey Villafuerte, kanda
2nd District kan Camarines Sur, sa iya na po na tawanin doon na magkaigwa po ninda pagsumpay kan tulay kan dalan kanda kanaman Magaraw, Naga, asin man po mga tugang dyan sa party kanda Banwaan kanda Libmanan na Camarines Sur. So ngunya nagpapadagos po ipagpapadagos anasambit na nga project mga tugang. Napunan na yan, iguanan ninda construction dyan, kanda tinampo, magayon ang tinampo dyan 4 lane, 4 lanes anda tinampo po dyan sa parting iyan kanda Banwaan kanda Libmanan and digdi po an kagayunan kani an kagayunan kani yung pong sky bridge na ini na masumpay kanda nasambit ng mga lugar po tapaghali ka po digdi sa Banwaan kan Libmanan Camarines Sur o paghali mo digdi sa party kan Siyudad Canaga madyan ka maagi ka sa Kanaman Magaraw and dyan po sa party mismo kan na Libmanan paghali mo nina Kanaman mga tugang 15 minutos lang yaon ka na po sa party mismo kanda Banwaan ka na Libmanan Camarines Sur. So super na magayunon na proyekto mga tugang. Ano po? Taisipon mo dakulaon ang natipid mong oras. Ano po? Dakulaon ang matitipid mong oras. Ta kun ika nagbabiyahe digdi po sa laog ka na siyudad ka na Naga. Yaong ka digdi sa Naga. Pasiring ka. Duman po sa Banwaan kan Libmanan, makonsumo ka ninharos sarong oras may kabanga makaabot dyan sa party mismo kan Banwaan kan na Libmanan Camarines Sur. Pag matraffic pa, pag masiriswerte ka, inabot kanina traffic ka mga tugang, mga 2 oras anda biyahe mo pasiring sa party mismo kanda Banwaan kan Libmanan. Pero iniyo pong proyektong ini na sinasabing Sky Bridge, oras na iniyo po mga tugang, mahaman, hali kadigdi sa laog ka na Naga, dyan ka sa party kan Kanaman maagi, pasiring ka na, Kanaman Magaraw, pasiring ka na, dyan po sa Banwaan kan Libmanan Camarines Sur, anda biyahe mo, 15 minutos na lang, 15 minutos na lang. So dakulang bagay ini para po sa mga motorista, sa mga biyaheros, mga negosyante, asin man po mga tugang, sa mga tugang yato na mga parauma, tanganing mas pang maparikas ang pagdaraninda ka na sa indang mga produkto sa saod. Dakulaon na tabang ini para po sa mga biyaheros yato, sa mga taga-Libmanan, Kanaman, asin man po mga tugang, sa party mismo ka na Magaraw. 15 minutes ay ka nakahiling kayan. So, ang proyektong ini ang nagparalakaw mga tugang, tanganing ma-realisar ang project asin magkaigwanin na pundo maipadagpadagos-dagos na ngunyan, mayong iba po, mayong iba si Governor El Villapuerte mga tugang. Si Governor El Villapuerte puon kan siya po mga tugang, puon kan siya iyo pa ana congressman ganda 2nd district kan na probinsya kan Camarines Sur da ini pinabayaan po ni Gobernador El Villapuerte. Ngunyan mga tugang figure releasean na naman ni na budget para po madagos-dagos na bako po ning flood control tulay ni mga tugang na masumpay iniyo po Sky Bridge ini tulay na masumpay po mga tugang sa party mismo kanda Banwaan kanda Kanaman, Libmanan and Magaraw, Naga. So iyan anaaragian kani iyo po itong mga may hiwas na salog. May hiwas na salog. Kaya digdi dakulaon na maraya an pakinabang kani para po sa mga motorista. Bako lang ang manginginabang kani ang mga taga-probinsya kan Camarines Sur. Maging ibang lugar, tasuro-surumpay na ini mga tugang Libmanan, abot si Pukot, abot na po dyan sa party mismo kan Del Gallego. Suro-surumpay na yan. So, si abong mag-agi sa Naga,
abong maperwisyo mga tugang si abo na maghagi sa National Highway, diyan na maagi, mas madali, magayon pati ang tinampo kung hihilingon mo. Iniyo po mga tugang, ang tinampong ini inabot ko na ni tulay, itong tinampo, iyan na tulay na yan dyan sa may libmana na mga tugang, araniyon lang ini sa residensya ni dating Mayor Atienza. Itong gurang si Jerry, itong gurang na Atienza, bako ini yung kunsyal kan libmanan. Aki niya to, pero mga tugang, si ama kani, itong sa indang residensya, ara nilang dyan sa tulay, kami kadto, kanya iyaon pa kami sa KM, pere-permi kami dyan, pere-permi kami dyan dyan sa arong ni Atienza, takon na i-interview mi kung mayo dyan po sa parte mismo kan na munisipyo kadto dyan sa Banwaan kan Libmanan. So ini yung dala na ini, pasiring yan dyan sa indang residensya. Sumagayon nasambit ng tinampo 4 lanes tinampo dyan ang tulay mga tugang so dyan ang tulay namasumpay sa parte mismo kanakman Libmanan, igwa na naman ni na pundungon yan. So dakulao na bagay para dumanda sa mga residentes kan Libmanan kanakman asin Magaraw, Naga, mga pagtaraid na mga lugar, ta surumpayan na ining tinampong ini. Surumpayan na may kaginibuan, may dara na proyekto, iyo po si Governor Elry Villapuerte. Bako kung si isay pa man na politiko, maayo po nin politiko na nag-aaram kayan. Maayo po nin politiko, kaya kung igwaman nin na politiko, na mapagwapo, maklim na siya mismo ang nagdara, mayo po, lalong-lalo na ining si Nelson Ligasyon. Uy, si Nelson Ligasyon mga tugang, paano man makakadara ni na araw kayo na proyekto na napuon pa man lang siya, napuon pa man lang, mayo pa man siya kaibanan sa budget. Kung igwaman siya nga haga doon na project, pwede yan, naiiba, ngunyan na 2026 i-incorporate yan, iiba yan sa deliberation o pag-adal kasi budget. Pero kung nakapagpaluwas na ni na pundo, manag-aaram dyan si Nelson Ligasyon, although sakop niya ang distrito kanakman and Magaraw area, pero ang naglakaw duman sa Congress mga tugang, iyo po si Governor Elry Villapuerte, kan si Gobernador Elry Villapuerte, iyo pa po ang congressman kan 2nd district kan na probinsya kan Camarines Sur. Kaya nga napatirinam po iyan lugar dyan sa Banwaan kan na Libmanan. Susulaminting nakakaulang na lang ang tulay. Tulay na lang mga tugang na masumpay kan kanakman and Libmanan. Dyan sa Magaraw, iyo na lang yan ang nakakaulang. Pero digdi po mga tugang, mayo maning partisipasyon dyan. Iniyo pong si Mayor Nelson Ligasyon, taday pa man nga ni siya. Kung naghahagad man siya, ni na budget ngunya na mga tugang, kung may plano man siya kung sain, iyan po, pwedeng dyan po mga tugang, inuulayan pa sana sa pagaman kan budget, and iyan, day pa man maire-release, tapos next year pa iyan, sa 2026 pa iyan, iyan ang pinagdebatihan sa Kongreso kung sa inya una dyan na kabali na bilang congressman iniyo pong si Nelson Ligasyon. Dahil kung ani aram, kung inahagad niyang mga proyekto, aprobado, iniba sa budget mga tugang, dahil ta aram, kung iniba sa budget. Pero iniyo pong pagpapatrabaho kan Sky Bridge mga tugang dyan sa may portion kanda kanakman na Libmanan na Magaraw area, iniyo po bako man mayo pa man digdi mga tugang iniyo po si Nelson Ligasyon. So
So iyan, ano po, pinagasasabi ta lang, pinagalilinaw ta anasambit ng bagay, ano, ano man na, sabi digdi pati maanggot sa imo si nasa picture ta, si Busing Sunligasyon daan may darakayan an may project, yan na Sky Bridge Libmanan, Magaraw Naga project, nasa Facebook bagay ni Ligasyon. Ay, pambihira, maayo man kayo nag-aaram pa si Ligasyon, ano, harap po to nindo kung ito mga alkalde na nakasakop dyan, kung sisay nagpagibo kayan, ano, maayo man na mga tugang, maski ni yung si Marpil, ano, tayo man niya nag-aaram ka na project na yan, ini yung si Mayor Marpil, kanda Banwaan kan Limanan, dahil man niya nag-aaram si Atsin sa ang puton mo itong dati, kaya lang dahil ko aram kung dahil ko lang aram kung ano to pa ito, makusog pa o ano, kung iyaon pa, dahil ko lang aram, iyan na naraputon nindo, iyan na nag-aaram kana nasambit ng proyekto, ano po. Pero ini yung si Marpil, ano man ang kontribusyon ka ni Marpil, maayo man niya nag-aaram si Marpil kanda proyektong iyan, ano, saka dati na yan na tinampong iyan dyan, panahon pa yan ni kung El Villapuerte pinagibo, ano, so tulay na sana na yaon dyan na ada ititindog tanganing masumpay na, and nagparalapigot kayan si Governor El Villapuerte. Kaya nga ni dakulang pasasalamat ta kay Gobernador El Villapuerte, ninulita dai niya pinagapunduan, masking mayo na siya sa Congress, dai niya pinagapunduan na maipagpadagos-dagos ang proyektong ini na makakatabang po para po sa mga residentes, mga motorista, kada probinsya kan Camarines Sur. Tabiro-biroon mo mga tugang, 15 minutos halik kang naga, halik kang naga mga tugang, maagi ka sa kanaman, abot duman sa party kan na Banwaan kan Libmanan, 15 minutos lang anda dalagan, yaong ka na duman, abot ka na sa Banwaan kan Libmanan. Pero kung halik ka digdi sa naga, maagi ka digdi sa party kan Maharlika Highway, mga tugang, 2 oras na babiyahiyon mo yan. Suda kulang katipidan, 15 minutos, ano, suda kulang katipidan para po sa satuyang mga kababayan, tipid sa krudo na, tipid na sa oras, asin madali pang makaabot duman sa papadumanan mo. Kung digdi ka maagi sa hahamanon na tulay, ining skyway na masurumpay na kanasambit ng lugar. So, huli yan kay Governor El Villapuerte kana probinsya kan Camarines Sur. Mayo nin si isay man na politiko dyan ang nakasawsaw, asin nagibo na nin paagi tangani po mga tugang na digdi marealisar ang nasambit na nga proyekto. Ano, mga dahil na nga ni kita magpaipal-ipal, saka abo ko kadto mga magtaram kadto mga buwisit tabako ko yan ugali na magtaram ning buwisit, ano. So dahil na kita magpara ipaipal-ipal, ano po, duman sa mga politiko na dahil man nag-aaram kanasambit na nga proyekto, ano. So sabi ko nga ni abo ko mag-apod ning buwisit sa saindo, tabako ko po yan ugali na mag-apod nin mga buwisit, ano. Dahil ko po yan ugali na magtaram kayan. Basta sinasabi ko lang na mayo nin ibang politiko mga tugang naggibunin paagi tanganing marealisar anasambit ng proyekto, kundi mayong iba ang pamilya Villapuerte sa paagi po ni Governor El Villapuerte. Hoy, kaya lang inabot na kita nin oras nin pamamaaram ba mga tugang, ano, inabot na naman kami nin oras nin pamamaaram, digdi po sa programang papitik-pitik lang na kaibanan niya to dyan sa engineering department, kaibanan to dyan si Sir Stephen Pabis, si Sir na padagos ang paghibog kan Biguti, Sir Pastor Sir sa Marmol, asin man si Sir
Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang, salamat sa inyong gabos, and bago kita magpaaram, mapasalamat kita sa mahal na Diyos uli po kada pagtao nin gabay sa satuya na matapos po ang satuyang trabaho ngunyan aldaw. Kaya uya po ang satuyang deliberate. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Roma 3:23. Amen. Salamat sa mahal na Diyos, mga tugang, sa satuya pong daily bread. Mga tugang, salamat man sa mga parantabay kan papitik-pitik lang. Ako po si Pitik Junel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugunan biyaya patin bindisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, Basta Bareta, sigurado. Papitik-pitik lang sa BBS. BBS FM.